Maayong gabi alang sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan, atong pagasugdan ang atong Bible study tonight pinaagi sa usa ka awit. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, ako ang hangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of 1 Corinthians, mga kaigsuunan. Unang Korinto og atong pagabasahon ang chapter 13 sa 1 Corinthians, mga kaigsuunan. 1 Corinthians chapter 13 sa atong mga Bible palihog. And please follow me with your eyes. Sunda ko ninyo sa inyong mga mata. And ato kining pagabasahon, mga kaigsuunan. Verse 1, the Bible says, 1 Corinthians chapter 13 verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, and hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for this wonderful chapter
about gift and how can we do and use this gift, Ginoo, for your glory through charity or love. I pray, Ginoo, nga ikaw maghatag og panalangin sa matag usa tonight, tagaig kami kaalam, Ginoo, that we could understand the things that you are allowing us to learn tonight. Tagaig kaalam ang imong ubos nga alagad, ingon man kining mga katawhan, Ginoo, who are very eager to learn things from you. I pray that you would bless them with wisdom and understanding. Og tabangi pod mi, Ginoo, that these words will not stay as things that we have heard only, but help us to apply this in our daily lives. Salamat, Ginoo, kay motubag ka sa mga paghampo. Heal us, bless us, in Jesus' name. Amen and amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Ang uluhan sa ato ang Bible study tonight mga kaigsuunan is useless without love. Useless without love. Now, ang kaning chapter 13 sa 1 Corinthians mga kaigsuunan, actually, it is all about gifts. O gift of the Spirit. Dili gid ni love ang iyang main topic mga kaigsuunan. And please, be reminded nga kaning charity diri, it means love. And from the very beginning, ang charity, gugma manggid ang iyahang meaning ni ana. And karon sa atong panahon, nahimo nang na-change ang meaning sa charity because of some organization and some things, movement nga nabuhat sa ibabaw sa kalibutan. But originally, charity means love. And in this lesson, I will use the word love because we are more familiar with it. Now, karon, nganong nasulti man ako nga it is not about love or charity nga chapter, but about gift. Because actually, in 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14, that 3 chapter is about spiritual gift, regalo sa Ginoo. And ang chapter 13 mga kaigsuunan, gitudluan ta kung unsaon nato paggamit ang regalo nga gihatag sa Espiritu sa atoa mga kaigsuunan. And the gift of God that is given to us for us to use for His glory must function with or through love. Kay ang regalo sa Ginoo kanimo mga kaigsuunan, without love, that is nothing. Useless ang regalo, gift nga imong nadawat from the Spirit without love. So, in the context, mga kaigsuunan, chapter 12, there are a lot of gift nga na-mention diri. Prophecy, gift of tongue, gift of knowledge, gift of governments, gift of teaching, apostleship, a lot of gifts mga kaigsuunan. But those gifts will be meaningless, will be nothing if it is not used pinaagi sa gugma mga kaigsuunan. And remember this, God is more interested with why you are doing or serving Him, doing things, than with what are you doing. Again, mas interesado ang Ginoo with why you are doing things, meaning the motivation behind, than with the actual thing nga imong ginabuhat. Kaya nga naman, sumala sa atong teksto mga kaigsuunan, na amang kay ginabuhat nga maayo, pero bisan pag-unsa ka maayo sa imong gibuhat, kung dili na pinasikad sa gugma, wala siya'y kapuslanan. Mahimo lang dunay pulos ang atong mga ginabuhat mga kaigsuunan, kung kini na atong ginabuhat tungod sa gugma mga kaigsuunan. Meaning, gifts without love is nothing. But gifts with love, they are tremendous things, useful things, great things,
atubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Gifts without love has no value, but gift with love or gift that function through love, it's priceless mga kaigsuonan. Meaning, ang atong mga gift from the Spirit, dapat ato kining gamiton mga kaigsuonan, pinaagi gugma. Now, don't get me wrong. Wala ko nag-ingon nga ayaw na ang regalo sa Ginoo. Ayaw na pangitaa ang regalo sa Ginoo. No, I'm not saying that. Kay gugmo na lang ka. No. The gift and love must go together. Kay komplementary kaayo ang gugma ug ang regalo sa Dios mga kaigsuonan. Now look at this, ang last part sa chapter 12. Tanawa ang giingon sa verse 31 sa chapter 12 1 Corinthians verse 31. The Bible says, "But covet earnestly the best gift." Meaning Christians are allowed to covet, but only covet earnestly the best gift. Mga regalo sa Espiritu nga atong magamit alang sa pagpangalagad o paghimaya sa Dios. And yet, look at this, and yet shew I unto you a more excellent way. You see? So, ang more excellent way mga kaigsuonan is using that gift through love. Mao na ang ginaingon ni Apostle Paul mga kaigsuonan. Sa ato pa, ayaw ingon nga gugma na lang ako. Gugma ra ako. Bahala ng mga regalo. No. Both things will must go together. Sa maragud aning moingon ka karon nga pananglitan na itaong giuhaw, na itaong gigutom nga kinahanglan na gid kay niyag pagkaon unya muduol ka sa iya, oy brad or sir ma'am, ako kang ipahibalo nga gihigugma kay taka. That affirmation of love help that person? Of course not. Wala na naka-alleviate sa iyang kagutom. Wala naka-alleviate sa iyang kauhaw. So how can you show that great love alang anang mga tawhana? You must possess the love that is ready to hand food or water to that person. So ato makita mga kaigsunan ang gugma o ang regalo dapat siyang mag-uban, dili na to angay bulagon mga kaigsunan, because gift without love is useless, but love without gift is meaningless. You see? Kay atong makita mga kaigsuonan ang tinuod nga gugma is muhatag yun. Makahatag ka without love, but dili ka pwede nga dili muhatag if you love. You see, na ato makitaan, God expressed His love toward us by sending His Son. So how can you express your love to people karon mga kaigsuonan? So karon ato lang taon atong teksto karon mga kaigsuonan. Unsaon maning gugma di ay, di ba? Kay unsaon man nato pag-function nga mga lagad tas Ginoo nga pinaagi gugma, kay sumala sa ato ang giistoryahan karon ang imo dayng ginabuhat kung walay gugma way pulos. Pananglitan god, let's say for example, naay taong niduol nimo. Unya mangayo nimo. Unya di ka gusto mo hatag. Unya pagkauman sige sag panguhit, pagpangayo. Unsay mong buhaton? Oy, tagain na lang kay para way samok kay gasamukan ako. You see? So nihatag sa pero way gugma. Tagain na lang kay samok. So ato makitaan, you give nga naman para dili na ka ibader, dili na ka samok-samokon. So that kind of giving, it will profit you nothing. Nga naman, kay walay gugma. Atong tanawon karon. First, giingon sa pulong sa Ginoo in verse 1, chapter 13 verse 1 sa atong teksto mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 13 verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I become a sounding brass or tinkling cymbal. So mga kaigsuunan, kuyaw kay ka manulti and you speak in tongues and you can communicate to people. You can communicate to different kinds of people mga kaigsuunan. Pero walay gugma. Mura ra kag tinkling cymbal. No, cymbal dang ana ra gyud. Walay murag gaalingasara. So muna we must always remember, di ba? We hear tambag sa mga tao and sometimes kita pud mutambag puta sa uban. Pero igsoon ang pagtudlo
og pagtambag nga walay gugma, murara na siya og tinkling simbal, meaning walay pulos, gasaba-saba ra mga kaigsuonan. And I hope with the grace of God, when we are connecting to people and trying to give them advices, trying to help them, trying to teach them things, I hope nga ato nang ginabuhat. Why? Because we love. And kung dunay gugma mga kaigsuonan, ato makitaan, it will profit you. Nung pangpulong sa Ginoo, naasay minsahe nga masabdan. And ato makita, kana nga maong minsahe makatabang, kay naman siya'y sense, kay dili siya tinkling simbal. And I hope ato makita nga atong pag-share sa pulong sa Ginoo, ato ang pagsangyaw sa maayong balita, kinahanglan gyud nga pinasikad gyud sa gugma. Ang tanawang verse 2 mga kaigsuonan, and though I have gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I have nothing. And now mga kaigsuonan sa verse 2, talking about great people, great men. You see, ato makitaan, there are great prophets. There are great people of understanding, mga utukan kay nga mga tao, mga bright kayo. People of faith, nga dagko kay mga pagtuo. But mga kaigsuonan, wala kuno kay dungog, you are nobody without love. Di ba? Usahay, natay mga tao nga murag, taas kay itong paglantaw sa ilang naman, dako kay sila kaalam. You see, maayo kay muwali. Tagas kay kaalam. May kay mamaba. And dagko kay mga pagtuo. Pero mga kaigsuonan sa tubangan sa Ginoo, kung katong mga tawhana walay gugma, they are nobody in the sight of God. So mga kaigsuonan, God is interested with who you are. And you can be someone, you can be somebody with love. But even though ingon pang pulong sa Ginoo, you can prophesy, you can understand all mysteries, you have knowledge, you have great faith. In those areas you are something. But wala kay gugma. Sumala pa sa pulong sa Ginoo, you are nobody. You are nobody. And if you wanted to be somebody mga kaigsunan, you need to learn to love. Gugma. And verse 3, and look at this, and though I bestow all my goods to feed the poor, akong ihatag tanan para mapakaon sa mga pobre. And though I give my body to be burned and have not charity, it profited me nothing. Tanawang difference. Sa verse 2, I am nothing. I am nothing. Wala ko'y dungog. Dili ko. Mura ihon pa ni Paul nga I am nothing. Wala ko'y pulos. But in verse 3, talks about giving. Paghatag. Paringon pa niya, if without love, walay ganansya. You see, nato makita ang kaigsuonan, it is also saying ang paghatag di ay naday ginansya. Makaginansya day ka if you give. Nato makita mga kaigsuonan, you give to the poor, you offer your life, na kay ganansya mga kaigsuonan. Pero kung imo nang gibuhat nga walay gugma, it profited you nothing. You gain nothing without love mga kaigsuonan. What you give is nothing. No profit mga kaigsuonan kung walay gugma. Diba? Sa ato pa nga kinahanglan sa diha nga kita, we will help people, give things to them. I hope na gyud ang gugma. Dili nato ikahikaw ang gugma kanila mga kaigsuonan, because it is easier to give. Sayon na kayo ang paghatag mga kaigsuonan. It's very very easy to give, but to love is harder. Mas lisod ang muhigugma. And we must learn nga sa matag paghatag nato mga kaigsuonan nagigugma. And we praise and thank the Lord for people who love. We praise and thank the Lord sa mga tao nga nahigugmaan. Nahigugma kanamo, nahigugma kaninyo. And look at this, sa verse 4. Ato nakita nga kaning mga regalo, mga igsuonan, mga gift of the Spirit, kung walay gugma, pwede siya mahimong offense sa ubang mga katauhan. Pwede siya mahimong kapandulan sa uban. Pwede ka mahimong kapandulan kung naa kay regalo sa Espiritu pero wala kay gugma. Remember, love is not a gift from the Spirit. It is never mentioned nga gift of the Spirit ang love. It is the other way, the fruit of the Spirit ang love mga kaigsuonan, but never a gift.
bunga siya. Dili siya regalo. And ato makitaan, kung na kay regalo sa espiritu pero wala kay gugma, pwede ka maka-offend. In what way, Pastor? In verse 4, look at this. Charity suffereth long. Patience. Patience ang gugma, mga kaigsunan. Pananglitan karon. Ikaw, gitagaan kag taas nga kahibalo sa Ginoo. Kaalam sa Ginoo, paspas ka makasabot sa mga bagay-bagay. Unya, nagtudlo ka sa mga tao nga slow kaayo. Kapila nimo sultian, di gid taong kasabot. Now, you have the gift of understanding, but you don't have the love to be patient to people, you can offend. Diba, na mga tao nga masuko kung mutudlo. Dugayan ni makasabot, uy! Mana na. Why? Because walay gugma. Pero ug naay gugma, mga kaigsuunan, you are willing to wait until those people will understand and accept kung unsang imong inatudlo. See? Pwede ka maka-offend kung wala kay gugma, even naa kay regalo in teaching or any other gift. And the Bible says, and is kind. So, ang gugma, mga kaigsuunan, kind. You're so kind, buutan. And you know, kung naa kay regalo sa Ginoo, and you can be unkind to those who are average. Kapuyan ka makiguban sa mga tao nga lisod dili kasakay sa imuhang kaalam. You can be unkind to them if you don't have love. Pero og na kay gugma, mga kaigsunan, you will be kind to every people. Muna di gyud dapat bulagon ang gugma sa regalo sa Ginoo. And ato makita, envy not. Charity, envy not. Kabalo ka no, the moment that you receive gift from God, imo dayong makumpare ang imong kaugalingon sa uban. Hala, mas daghan lagi sa regalo sa ako mas kahibalo lagi siya sa ako mas maayo lagi siya sa ako and then you start to envy. Pero og na kay gugma, mga kaigsuunan, magmalipayon ka sa achievement sa uban. You see, that is something dapat natong ma-realize. Diba, usahay, pananglitan, managsuon. Unya, ang usa ka igsuon ni Asinso. Naay ubang mga igsuon, mga kaigsuonan nga nasuko sila kay ni Asinso ang ilang igsuon. That's very, very wrong. You see, it means wala kay gugma. Pero og na kay gugma, no, pag mo Asinso ang imong igsuon, magmalipayon ka. Salamat, Lord, ni Asinso siya. Dili na niya maagian ang kapait nga akong naagian. You would learn, mga kaigsunan. Di ba? Atong tuison og balihon na atong thinking. Ang gitudlo sa atuas kalibutan, magmalipayon sa tungod sa mga less fortunate. Tanawa ang gitudlo sa kalibutan, ha? Pananglitan, naitao nga walay rilo. Agay, wala gyud koy rilo. Pag baklay niya, kita sa guway kamot, ay salamat Ginoo, bahalag wa koy rilo, basta kay naa koy kamot. Meaning, nagmalipayon siya kay nakakita siya less fortunate. I think that's wrong, mga kaigsunan. It's good. It is a good illustration, but to me it's wrong. Ngano man, nagmalipayon ka kay wasay kamot nga ikaw na. You see, ay Ginoo, wala gyud taong koy mansyon, nagbaklay ka kita kagway balay. Ay salamat Ginoo, bahala gamay akong balay kaysa ila walay balay. Nagmalipayon ka because of those less fortunate nga way balay. I think that's wrong, mga kaigsunan. Let us try to twist it. Atong himuon nga mas biblical o mas duol kang Kristo, mga kaigsunan. Ikaw, gamay imong balay, nakakita kag tao nga gwapog balay. Pag malipayon para nila, ay salamat Ginoo, dagko ang ilang balay. Dili na sila makaagig sama nako nga gatulo ang balay. You see? Ay, Ginoo, wala ko'y gitawag nga unsa ba imuhang na, wala ko'y kwarta ba kaharon. And you see your brethren who have money and be happy for them that they are no longer needing to go through your suffering and you must be happy to them. So ato pa, mga kaigsunan, let us stop being happy because of the less fortunate, but let us learn to be happy because of the blessings other people receive. And you will be more like Christ in that way, mga kaigsunan. Envy it not, love envy it not. And ato makitaan, love wanted not itself is not puffed up. Meaning, you will not have an inflated idea of yourself. Dili ka mapahitason, mga kaigsuonan. Kaya og na kay regalo bitaw, no, you have gift, you have talents, usahay mapahitason ka. Usahay maingon ka nga, ay
kabalo ko ana. Kani sila, dili man mga average na sila, dili sila kakaya. Ano higalay son? Dili inana ang naigugma. Sa ato pa delikado kaayo nga makaangkon ka gift from God without love. Kay mahimong hambugiro ang tao. You see? Sometimes ay mga tao nga dali ra kay makatuon, dali ra kay makahibalo. And because of it, they will become full of pride. Nga murag, they will think that they are someone when they are nothing. Nato makitaan, you are nothing without love, mga kaigsuunan. And look at this, verse 5. Do not behave itself unseemly. Meaning, dili ka rude. You will not be rude to people, mga kaigsuunan. If nakaigugma. Diba? Usahay, katong mga taong who have already attained things in life, di na mamansin. Diba? Muna akong gaingon sa simbahan, nga, diba, kay na may nagstorya nga, ang kwarta daw, mahimong mabag-o niya ang tao. Success can change people. I think it's wrong. Dili na siya mao. Success doesn't change people. Money doesn't change people. But, money and success will reveal what kind of person you are. It will not change you, but it will only reveal the true color of the inside, mga kaigsuunan. Because mapahita sa unagig ka from the very beginning, garbuso nagig ka from the very beginning, di nagig maayo imong pamatasan from the very beginning, mas na-reveal lang tungod sa kwarta. Money did not change you. Success did not change people, but it only reveal what is the true color inside. You see, sa ato pa mga kaigsuunan, ato makita nga rude gid to siya. You see, rude gid to siya. And mas na-reveal lang because of success or because of the gift nga gihatag sa Ginoo. Mao na mga kaigsuunan kinahanglan natong gugma. When you are rich, then you are full of love, ay higala igsuon. Mabitaw na usahay no sa ako ang gitawag nga kabahin. Lisod gud kaayo nga kuan, lisod gud kaayo nga kanabitawng mo na bitaw nga magampo ka nga di lang katagaan og gugma sa Ginoo, tagaan pug kaniyag capability and ability nga makatabang. Kay sakit kay sa dughan mga kaigsuonan kanang bitawng gusto kay kamutabang pero wa kay katabang, sakit kay sa dughan. Gusto kay kang mahimong blessing but you cannot do it. You cannot exert og namang galing kay matabang pero pitira pong gamaya. Kay gamay ra ang nasa imo, it's very very hard in the heart. Bugat kay kasing-kasing mga kaigsuonan and ato makita to me as a pastor, I have met a lot of people, mga membro simbahan nga nga hospital, nagkagidlay, and then I am trying to help. Problema, gamay ra pud akong matabang kay gamay ra man po inaani mo. It's very very sakit kasi dughan mga kaigsuonan. That's why let us be praying to God that God will bless us more, that we can be a blessing more. And when God will bless us more with bounty, God will also help us to love more, mga kaigsuonan. You see? Nato makita ingon pang pulong sa Ginoo, seek it not her own. So dili sakim. Dili ang iyang kaugalingon lang ang iyang ginahuna kung nakay gugma, and is not easily provoked, meaning upset. Dili dali malain. Dili-dali mangluod ang taong nahigugma, mga kaigsuonan. You see? And daghang mga tao karon nga luuran. Sa tuang kalibutan bitaw karon, grabe kaluuran ang mga tao. Ang mga bata karon, mga ginikanan, singkahi lang gamay, mangluod na. Mga bata sa una, bunal-bunalan, binlag gamay ang kinabuhi. Nya pagkahapon, mama ra gihapon, gakos ra gihapon. Pero karon, singkahi lang gamay, isa ka semana di katinggan sa imong kaugalingong anak. Luuran kayo. Why is that? You see, and I don't know what's happening sa itong kalibutan karon, but one thing I know, mga kaigsuonan, nagakaguba itong kalibutan karon. Na ato makita by the grace of God, mga kaigsuonan, we will learn to love. Dita dali malain. And we understand nga ang atong mga hinigugmas kinabuhi, when they are getting angry with us because of our lapses, it's because they are worried. Mabalaka sila sa ato and they wanted to straighten us kay gakabalaka sila. Now we understand, dita dali malain. Why? We love. Gugma. Kabalo bitaw ka, ay lami kaayo kasab-an sa imong mama.
Pero sultian di ka. When you lose your mother, then you will miss those things nga itong mga pagpangasaba nga imong dungog mamingawon ka ato mga kaigsuunan. And I hope by the grace of God we learn to love people, and we learn to love the people who have the courage nga i-correct ka, who have the courage to straighten you. Love them mga kaigsuunan. Kaya nga naman dili biya sayon mga saba, dili biya sayon nga mo-correct og tao. Kung mga saba kano apil ka masakitan actually. And it's not easy. You see? Yung usahay ang mga tao bitaw membro simbahan kay mura og hunahuna nila ganahan kay mga pastor mga saba. No, it's not easy. It also hurt us. But because of love, we need to do it. We need to correct people and learn to love those people who have the courage to correct you. And ato makita mga kaigsuunan, ingon pa ang pulong sa Ginoo, think it no evil. Wala nagahunahon nagdaotan alang kanimo, but nagahunahon alang sa imong kaayuhan. Mao nay tinuod nga nahigugma kanimo mga kaigsuunan. And verse 6, rejoice not in iniquity. Dili magmalipayon sa mali, but would correct it, but rejoice in the truth. Bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. That's love mga kaigsuunan. You see, sa ato pa, ang atong service, kung wala na nimo ginabuhat tungod sa gugma, it's useless. So, di lang ko taman sa verse 7 mga kaigsuunan, sa atong text verse 7. And ako lang ibasa ang chapter 13 whole because nindot kay nga chapter. And ato makitaan nga ang gugma, ang theme sa verses 9 to 13 para masabtan ninyo, ang gugma mutabang sa ato nga mugro ug mamature, ug ang gugma mao'y pinaka-importante nga virtue mga kaigsunan, ug ang gugma mulungtad sa dayon. And that is what those chapter teaches. But now let me conclude sa ato ang lesson karon. Ang ginapakita sa tong lesson karon mga kaigsunan nga kinahanglan ta makaangkon og tama nga motivation sa atong mga aksyon. Ngano nga imo nang ginabuhat. You see, pananglitan, nagabuhat ka og maayo. Di ba? Usahay, mali atong rason nganong nagabuhat og maayo. Di ba? Nakadungog ko sa akong samang katigwangan kaniadto. And this is the teaching of my grandparents. Paghimo mog maayo sa inyong isig katao, para maghimo pud silag maayo sa inyo, para baslan pud mog maayo. And it's a good philosophy mga kaigsuunan, but that's wrong. It will profit you nothing. Ngano man, kay naghimo kalag maayo, thinking nga para baslan pud kag maayo. Higala igsuon, lahi ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. If you wanted to profit, paghimo og maayo regardless of the reaction of people. Mubalos man silag maayo o dili, you still do it. You still do it. Ngano man, it is your nature to do it because you are a divine child of God. Anak ka sa Dios mga kaigsunan. You are a divine child of the divine. Anak na ka sa Dios through the Lord Jesus Christ. You see? Di ba? Very, very common illustration nga ako ang gisulti sa inyo before, and let me repeat it again. Repetition is good for the soul. Pananglitan karon na ay usa ka tawo nga katong usa ka tawo nakita siya og scorpion nga gakalumos. Unya iyang gihawiran ang scorpion kay iyang gitabangan, gitugsok siya nabuhian niya. Pagkataod-taod iya na pong gitabangan, gitugsok na pud siya nabuhian na pud niya. Gakalumos ang scorpion, gihawiran na pud niya, gitugsok siya, gibuhian na pud niya. Unya na niduol nga tao sa iya nga manong ngano mang imo pa manang tabangan ang scorpion, oy nga gatugsukon man ka ana, gapasakitan man kaniya. Unya nangita gyud kahoy tong maong tawo, iyang gikuhit ang scorpion ug iyang gibutang sa kilid para mabuhi. Aniyang gi-explain. Ang nature sa scorpion mutugsok. Ang nature sa scorpion muatake, mupasakit. Pero ang akong nature mutabang. Dili ko musugot nga ma-change ang akong nature mutabang tungod kay gi-exercise niya ang iyang nature nga manusok. Nakuha nimong punto mga kaigsuunan. Higala, I hope inaana ta. Ay dunay mga tawo nga mupasakit sa imo. Dunay mga tawo nga muhatag kanimog kasakit sa imong dughan, kasakit sa imong hunahuna. Pero igsuon mangutana ko nimo. Musugot ba ka nga ma-change ang imong nature,
ma-change ang imong kinaiyahan nga motabang, ma-change ang imong kinaiyahan nga mahimong maayo tungod kay gibaslan kanilang daotan? I hope not. You see, regardless of the reaction, you still stay nga mohimo og maayo kay gibag-o na ka sa Ginoo. Your nature has changed. You have now the divine nature nga gi-impart sa imuha when you believe the Lord Jesus Christ. Sigala ison do not change. Ayaw baguha ang imong kinaiyahan because of the influence of how others reacted to your action. And I hope regardless of their action, regardless of what they have done, continue being good. E nga naman, nakaigugma. And that's because of love. You see, muna inana ka importante ang gugma mga kaigsuunan. And I hope by the grace of God ato nang ma-realize na anak ka pastor, lisod manggug kay magpaubos pastor kay tamakan ka. Nahigala igsuon. Moabot ang panahon nga dili na kanila kayang tamakan. Kaya ang giingon sa pulong sa Ginoo, kinsa ang magpaubos, igipataas sa Dios. You see that? So wala gid dautan nga people will step on you, just be it. And they can go places by stepping in you and be it. Be it. It means that you trust the Lord. Trust His design. Nga ingon man siya nga ang magpaubos igapataas niya, and then we wait kung kanus ana niya buhaton mga kaigsunan. But as of now, let's be patient and wait sa due time nga giandam sa Ginoo sa ato. And I know it's hard. It's very, very hard. It's not easy mga kaigsuunan. But what can you do if you love? Na kay gugma. And I hope we will exercise that love. O ato nasabtan nga ng gugma nga gitudlo sa pulong sa Ginoo karon. Salamat sa pagpaminaw, magampo kita. Amahan nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo because you are helping us nga to be motivated. Every work, every service, every giving is motivated by love. And through that, we can be somebody and we can profit, Lord. Not because we wanted to be somebody, not because we wanted to profit, but because we wanted to magnify, glorify your name. Because, Lord, you are glorified when we love. And you are love yourself, Lord. You are love. And because our God is love, we, His followers, His children, will also learn to love because you are love. Salamat Ginoo sa imong kaayo pagtubag sa mga pagampo. Bless us, empower us, O God. I-provide in taon among mga panginahanglan aning mga kaigsuunan. Ako naghangyo, Lord, nga ikaw maghatag og kaayuhan sa mga nagsakit. Himo aming panalangin Ginoo og lig-una mi sa ngalan ni Hesus. Gipangayo na ako ang tanan. Amen and amen. Salamat mga kaigsuunan ug maayong gabi sa atong tanan.